sa my one and only radio station. Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko. Dahil more talaga dito sa aking paborito. More tawanan, more tutugan, more kwentuhan, more kulitan, more kakilala, more kaibigan, more fun, more kasiyahan. Ano man ang ginagawa, sino man ang iyong kasama, kami ang iyong morkada, saan man sulok ng bansa. My only radio for life. With you I'll never have to be alone. I'll never have to be alone. My only radio for life. You're the best friend that I've ever known. My only radio. Magbago man ang ikot ng mundo, one thing that I know, you are my only radio. You are my only radio for life. Magandang araw sa lahat ng nakikinig. Ako po si Andrea Salas at welcome sa isang makabuluhang episode ng ating radio magazine program, Breaking the Silence Stories Against Bullying. Ngayong araw, sisilip tayo sa realidad ng bullying, kung paano ito nagsisimula, paano nakakaapekto at paano natin mapoprotektahan ang ating sarili at ang iba. Kasama natin ngayon dito sa studio si Julie Ann Hoson, isang estudyanteng handang magbahagi ng kanyang personal na karanasan at pananaw tungkol sa paksang ito. Ayan, magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Ako po si Julian P. Hoson from the Institute of Arts and Sciences, kasalukuyang third year student sa paaralang Bulacan Agricultural State College. So ayan, gusto kong pasalamatan muna lahat ng ating mga tagapakinig. Also, gusto kong pasalamatan si Miss Andrea para sa kanyang pag-anyaya sa akin sa programang ito. So kaluguran ko ang pagharap sa inyong lahat. Hi Julie Ann, welcome po sa programang ito. Ayan, hi Andrea. Magandang araw din at uulitin ko ulit, maraming salamat sa pag-anyaya. So, may mga ilang questions lang ako about sa iyong karanasan. So, una sa lahat, kamusta ka? Salamat sa pagpunta at pagpapapayag na makasama ka namin sa interview na ito. Well, Andrea, kung ang tanong mo ay kamusta ba ako? Okay naman ako. Actually, masaya naman ako dito. Masaya din ako dahil naimbita mo ako. At, ayun, ayos naman. So, yun guys, narinig nyo na po yung kanyang sagot. So, pansamantala po munang puputulin ang ating programa para po sa susunod na mga tanong. Ma? Oo? Ampun po ba ako? Ha? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Kasi ma, lagi na akong inaasar sa school eh. Ampun daw ako ma eh. Anak, di ba sinabi ko sa'yo huwag ka magpapa-apekto sa sinasabi ng iba? Pero ma, sabihin mo sa akin ma, ampun po ba ako? Ha? Ma! Ampun ba ako? Ha? May paliwanag mo po ba? May paliwanag mo bakit may 4 na baso ko sa likod? Matagal na namin itinago ito sa'yo, anak. Pero sa palagay ko pa na pinagmalaman mo.
Ayon, muling nagbabalik ang ating programa at muli ay itutuloy natin ang ating mga tanong kay Miss Julie. Julian, para sa ating mga nakikinig, paano mo ipapaliwanag ang bullying? Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? So, yun, para sa akin, ang bullying is a serious case. Pwede natin siya mahalin tulad bilang isang krimen na pwede natin gawin sa isang individual. Though, hindi ito direktang pumapatungkol sa pananakit mo or paggawa mo ng karumaldumal sa kapwa mo. Pero, para sa akin, ang bullying ay isa sa mga instrumento para sirain ang buong pagkatao ng isang tao. So, para sa akin, seryosong kalagayan siya na kailangan ay iwasan natin na gawin sa ating kapwa. Dahil hindi lamang ito makakasira kung sino siya, kung ano siya, kundi bilang kabuuan niya. So, pwedeng maapektuhan nito ang physical, mental, emotional ng isang tao. So, yun. Naranasan mo na ba ang bullying o may nakita ka bang iba na bully? Maaari bang ibahagi sa amin ang isang karanasang tumatak sa'yo? Well, actually, ang bullying is everywhere. Hindi mo yan matatakasan kasi iba't ibang tao yung nasa paligid mo. At pwede mo yun maranasan sa iba't ibang uri ng pamamaraan. Pero isa sa mga example dyan, siguro, based on my own experience, isa sa mga bullying na talagang tumatak sa akin is yung recently lang ngayon bilang isang college student. So, nakaranas talaga ako ng bullying. Ito lang, itong currently, third year pa. So, ayun. Isa sa mga karanasan ko ay yung nabully ako ng mga klase ko sa mga bagay na pinipersonal ako. Which is, yung mga bagay na kala ko, isa sa masakit na parte sa bullying ay i-point out kung ano yung mali mo or ano yung nakikita nila sa'yo o kung ano yung insecurities mo. Pero ang pinakamasakit pala na parte ng bullying ay yung inaakusahan ka sa mga bagay na hindi naman totoo na patungkol sa'yo. So, yun para sa akin, kala ko kasi pag inatake mo yung insecurities ng tao, yun na yung pinakamalala. Pero para sa akin, ang pinakamalala ay i-point out yung mga bagay na wala naman talaga sa'yo. O hindi naman talaga mali. At hindi mo naman talaga pinoportray bilang ikaw. Iyon, Miss Andrea. So, ito na yung next na tanong. Ano ang naging epekto nito sa emosyon mo, sa pag-aaral mo, o sa pang-araw-araw na buhay mo? So, yun, Andrea, nakakalungkot man ibahagi. Pero malaki yung naging epekto nun sa buhay ko. Una, nasira. Ako talaga, emotionally damaged ka kapag nabully ka. Mentally damaged ka kapag nabully ka. So, yun, dahil nga mentally and emotionally na nasira ka, sumusunod din yung physical kasi napapabayaan mo yung sarili mo. Iniisip mo kasi yung araw-araw kung saan ka ba nagkamali at ano bang mali sa'yo. Kahit na minsan, di ba, tayo nakikisama naman tayo ng maayos. Tapos may mga tao talaga na parang hindi kinakaya ng inggit nila yung mga bagay na yun. Kaya para sa akin, yung pambubuli nila, it's their insecurities. Parang yan. Kasi nakasira talaga siya ng pagkatao. Yeah. So, kung mauulit man ng ganitong sitwasyon, sa tingin mo ba, mas handa ka? Ano ang gagawin mo ngayon na alam mo na ang tamang approach? Ayun. Para sa akin, it depends pa rin. Kasi, depende kung anong uri ng bullying naman yung ibabato sa'yo. Iba-iba kasi yung sensitivity natin. So, ako, when it comes to my family, talagang sensitive ako. Ang pinoint out lang naman nila ay yung pagkatao. Pagkatao ko as an individual. Pero siguro pag family ko na, hindi ko na alam gagawin. Pero yun nga, kung yung sa sarili ko lang, dahil nga pinagdaanan ko na yung mga bullying na yun, siguro wala na lang din sa akin kung ipipinpoint nila lahat ng mali ko or lahat ng kulang sa akin. Wala naman akong pakailam na. Kumbaga, I know my worth. At alam ko din kung sino ako, alam ko din yung mga na-achieve ko, at hindi ko kailangan magpa-down doon sa mga sinasabi ng ibang tao. Pero, when it comes to my family, hindi ko na alam siguro, hindi ko pa nararanasan na i-pinpoint nila yung family ko.
So, ayun guys, pansamantala po muna natin ulit puputulin ang programang ito at magbabalik na lang po tayo ng ilang mga minuto. Salamat po. Halika na. Huwag kang matakot, di mo pa alam, nandito lang ako sa iyong tabi. Di kita pababayaan kailanman. At kung ikaw ay mahulog sa bangin, ay sasaluhin kita. Tara anak, daan muna tayo sa Jollibee. Eto, parang umiti ang anak kong gwapo. Ma, pwede bang di na lang pumasok sa school? O bakit naman? Lahat sila nakatingin sa akin. Walang gustong makipaglaro. Anak, hindi ka lang nila nakikilala pa. Bigyan mo sila ng chance. Tandaan mo na mas importante ang nasa puso kaysa sa panlabas na anyo. O sige, kain na tayo. O diba, paborito mo yan? Anton? Uy, ang galing mo ah! Oh, hindi naman dyan. Wow! O ayan, para sa'yo at sa friends mo, ah. See you. Bye-bye. Gusto niyo? Wow! Jollibee! Wow! Paano ba natin ito gagawin? Di ko alam. Ganito. Pasensya na po, ma'am. Ginagawa po namin ang lahat para malaman kung sinong gumawa nito. O tara, Jollibee. Anak, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero balang araw, makikita rin nila ang nakikita ko. Ano po yun? Na mabait ka, matalino, matapang, gwapo. Ah, At hindi ako papayag na makalimutan mo yon. hindi ko po kakalimutan yun. Thank you, Ma. Ikaw ang Diyos at Hari
sila sa'yo. Huwag kang matakot, di mo ba alam, nandito lang ako sa iyong tabi. Di kita pababayaan kailanman. Huwag kang matakot, dahil ang buhay mo'y walang katapusan. Makapangyarihan ang pag-ibig na hawak mo sa iyong kamay. Di kita pababayaan kailanman. So, welcome back sa ating programa po. Balik tayo kay Julian. Julian, ano ang makikita mong solusyon o ang dapat gawin ng mga paaralan, guro o mismong mga estudyante upang mabawasan o maiwasan ang bullying? So, ayan, para sa akin, syempre maghigpit sa rules and regulations na papatungkol sa bullying. Ayun, magkaroon ng sapat at mas matibay na mga batas na pwedeng magparusa sa mga individual na mahuhuli na nagkukumit ng bullying laban sa kapwa. So, para sa mga nakikinig na kasalukuyang nakakaranas ng bullying, ano ang mensahe mo para sa kanila? So yun, para sa mga nakakaranas ng bullying, huwag natin kalimutan yung halaga natin, kung ano man yung binibigay, kung ano man yung binabato nila sa atin, huwag natin yun masyadong isipin. Pero, kapag alam mong hindi mo na kaya, meron tayong mga pwedeng lapitan. Pwede tayong lumapit sa anumang ahensya na nagpoprotekta laban dun sa bullying. At alam ko meron naman dito sa Pilipinas na mapoprotektahan. Huwag tayong mahiyang magsumbong, huwag tayong mahiyang lumapit sa mga may katungkulan para ipaglaban yung karapatan natin bilang isang mamamayan na dapat magkaroon tayo ng peace of mind. Kailangan protektahan natin ang sarili natin laban dun sa mga salita o pwedeng mangyari mang pananakit. So, yun. Maraming salamat, Julian, sa iyong tapang at katapatan sa pagbabahagi ng iyong kwento. Ang mga ganitong usapan ay isang mahalagang hakbang sa pag-break ng silence tungkol sa bullying. At sa lahat ng nakikinig, tandaan ninyo, ang pagiging mabait ay libre at ang pagrerespeto ay hindi dapat ipinagdadamot. Ako po si Andrea Salas at ito ang Breaking the Silence Stories Against Bullying. Hanggang sa susunod nating episode, mag-iingat at makinig at maging mabuti. Salamat! Every day I turn my radio on, nakikinig sa my one and only radio station. Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko, dahil more talaga dito sa aking paborito. More tawanan, more tugtugan, more kwentuhan, more kulitan, more kakilala, more kaibigan, more fun, more kasiyahan. Ano man ang ginagawa, sino man ang